Lumabas ng Avengers Infinity War, tampok ang magagandang eksena ng makapangyarihang bayani gaya ni Thor, Doctor Strange at Scarlet Witch. Kung napanood mo na ang pelikula, alam mo na siguro ang tinutukoy ko. Pero naisip ko, sino ang pinakamalakas na Avenger at Guardian? Sino ang pinakamakapangyarihang bayani sa Marvel Cinematic Universe? Kaya yan ang titingnan natin ngayon. Irarant natin ang lahat ng 30 bayani sa Marvel Cinematic Universe. Simulan na natin. Para maisa mabilang bayani sa listang ito, may ilang mga patakaran tayong kailangang sundin. Una, isasama lang natin ang mga bayani mula sa mga pelikula. Kaya kahit gaano kagaling ang Defenders o si Quick mula sa Age of the Shield, hindi sila kasama rito para hindi humaba ang listahan. Mahaba na nga ito sa ngayon. Pangalawa, kailangang opisyal na miyembro ng isang grupo ang bayani, tulad ng The Avengers, Guardians, o The Revengers. Dumabas na sila sa 2 o higit pang pelikula. Gagamitin din natin ang mga huling kapangyarihang nakita. Karamihan ay direkta mula sa Infinity War. Ibig sabihin, malinaw na may mga spoiler ito mula sa pelikula at ibabase natin lahat ito sa mga nagawa nila o kung ano talaga ang ipinakita nila sa mga pelikula. Iyan ang mga patakaran. Kaya simulan na natin ang listahan. Unahin natin si Mbaku ngayon. Kahit paborito ko si Mbaku sa Black Panther, hindi naman kahanga-hanga ang record niya sa laban. Natalusan ni T'Challa sa duelo kahit maganda rin ang mga suntok niya. Bukod pa doon, nakita lang natin siyang lumalaban sa mga kalaban na ordinaryo lang, gaya ng mga alien o border tribe. Hindi rin nakakatulong na ang Jabari ay hindi gumagamit ng vibranium tulad ng ibang Wakandan at nananatili sa lumang kaugalian. Kaya si Mbaku ay isang mahusay na karakter, pero siya ang pinakamahinang bayani. At wag na wag mong sasabihin na hindi totoong bayani si Mbaku dahil sigurado akong bayani siya. Para sa panimula, hinamon niya si T'Challa para sa trono dahil pakiramdam niya ay hindi tama ang tinatahak na landas ng Wakanda. At kahit nakalaban niya ang pangunahing bayani, ginawa niya ito dahil naniniwala siyang para ito sa ikabubuti ng Wakanda. Nang malaman niyang si T'Challa ay halos mamatay, ginawa niyang lahat para iligtas ito. Kahit pwede niyang gamitin ang pagkakataon para agawin ang trono. Pagkatapos, nang dumating sina Nakia, Shuri, Ramonda at Ross, literal na inialo kay Mbaku ang heart-shaped herb at sa esensya, ang trono ng Wakanda. Kaya lahat ng gusto niya sa simula ng pelikula, umatras siya at sa halip ay binigay ito kay T'Challa. Pinrotektahan niya ang ina ni T'Challa at dumating kasama ang tribong Jabari upang tumulong kay Black Panther at iligtas ang Wakanda. At ginawa niya ulit ang parehong bagay sa Avengers Infinity War. Isa siyang tunay na bayani. Hindi ka na pwedeng magsalita pa ng kahit isang salita at ipakakain kita sa mga anak ko. Biro lang, may vegetarian dito. Papasok na. Sunod si Shuri, kapatid ni Itim na Panther. Maaring siyang hindi ganon kahusay lumaban sa listahang ito. Pero sa kabilang banda, siya naman ang pinakamatalinong karakter sa Marvel Cinematic Universe. Malakas ang kanyang blaster, kaya napabagsak niya ang mga miyembro ng Border Tribe at nasaktan sina Killmonger at Corvus Glaive. Pero nagawa pa rin ni Killmonger at Corvus na malampasan yon at maabot si Shuri sa huli. Maganda ang teknolohiya niya, pero ang kakulangan niya sa kakayahan sa pakikipaglaban at talaga namang kakulangan sa karanasan sa labanan ang nagpapahina sa kanya. Ano ang mga ito? Ang totoong tanong ay, ano ang mga iyon? Si Nebula ay isang cybernetic na mamamatay tao, anak ni Thanos at kapatid ni Gamora. Pero sa totoo lang, wala pa siyang masyadong nagawa. Sobrang kahanga-hanga. Sinabi niya na nung bata pa sila, pinapaglaban sila ni Thanos ni Gamora. Ngunit hindi nanalo si Nebula kahit may cybernetic na pagpapahusay siya. Natalo ulit siya ni Gamora sa unang Guardians at sa Guardians 2, nanalo lang siya dahil sa element of surprise. Binaril niya si Yondu sa likod at natalo si Gamora habang tinutulungan siya. Ang tibay at kakayahan magpagaling ni Nebula ang kanyang pinakamalalakas na sandata. Hindi pa niya napapatunayan na siyang pinakamahusay na mandirigma. Tinitiyak ko sa'yo, hindi ako kasing dali ng isang matandang lalaking walang tungkod o nagsasalitang hayop sa gubat. Si Clint talaga. Mapapamahal ka sa kanya. Pinili niyang gumamit ng pana at palaso, isang sandata mula pa noong medieval at sinaunang panahon.
Kahit alam niya may mas magagaling at mas malalakas na gamit sa labas. Ngayon, si Hawkeye ay hindi talaga pinakamahusay na mandirigma dahil halos lahat ng suntukan niya, talo siya. Napatumba pa siya ni Black Widow sa Avengers kahit pigil si Black Widow at sinusubukan pa niyang patayin. Kahit mukhang lamang siya sa Civil War. Nagbibiruan lang sila noon at di rin malinaw ang resulta dahil nakialam si Wanda. Pinakamalaking asset ni Hawkeye ang tumpak niyang paggamit ng trick arrow. Pero gaya ng ipinakita ni na Loki at Black Panther, maaari pa rin itong masalo. Matalino si Clint at gumagamit ng pampasabog, pero hindi pa rin siya ang pinakamalakas na bayani. Mukhang hindi ka bagay magretiro. Sawang-sawa ka na ba sa golf? Naglaro ako ng 18 holes at na-shoot ko lahat. Mukhang hindi talaga pumapalya to. Rocket Raccoon. Isa siya sa mga paborito kong tagapangalaga at talaga namang bayani sa Marvel Cinematic Universe. Gusto ko si Rocket dahil sa sarkastikong humor niya. Kahit matigas siya, mahalaga pa rin sa kanya ang mga kaibigan at pamilya. Bukod dito, dala niya ang ilan sa pinakamakapangyarihang sandata sa Marvel Cinematic Universe. At isa rin siyang henyo sa biglaang paggawa ng mga sandata. Eksperto siya sa pagpaplano, gaya ng napatunayan nang talunin niya ang karamihan sa Ravagers. Pero ang tunay na hadlang sa kanya ay hindi siya malakas o matibay. At hindi rin siya sanay sa manu-manong laban. Kung malagpasan ang kanyang sandata, madali na lang siyang pabagsakin. Namumuhay ako para sa mga simpleng bagay, pati na ang sakit nito. Sunod si Black Widow. Si Natasha ay bihasang mandirigma kayang talunin ng mga Jatari, Alien, Hydra Agent at Ultron Robot. Natalo niya si Hawkeye at nakipaglaban kina Proxima Midnight, Corvus Glaive, Ant-Man at Winter Soldier. Kayang magdulot ng matinding pinsalan ng kanyang Widow's Bite. Napigilan niya si Black Panther at mahusay siyang gumamit ng baril. Gayunpaman, si Widow ay normal na tao at eksperto lang sa assassination kaya limitado lang ang pwede niyong marating sa listahang ito. Tingnan mo, ayaw kong manakit sa'yo. Hindi ko iintindihin yon. Si Okoye Okoye ay isa sa pinakamahusay na mandirigma ng Wakanda. Ngunit madalas natin siyang nakikitang lumalaban sa mga di kilalang hukbo. At sa totoo lang, ang tanging mahalagang tao na nilabanan niya ay si Killmonger na 4 laban sa 1. At natalo silang lahat. Sa tingin ko, lumaban din siya kay Proxima Midnight kaya dapat isama yon. Ilalagay ko siya at si Black Widow sa parehong antas pagdating sa kakayahan sa pakikipaglaban. At nakikita kong pwedeng manalo ang alinman sa kanila sa isang laban ng isa sa isa. Ang nagbibigay ng lamang kay Okoye ay ang access niya sa teknolohiya ng Wakanda. Ang kanyang vibranium na sibat ay napakalakas at mahusay niya itong gamitin. Kaya dapat kaya niyang talunin ang malalakas na kalaban. Si Korg. Mahal ko si Korg. Talagang mahal ko siya. Ibig kong sabihin, sino bang hindi? Isa siya sa mga pinakamahusay na bahagi ng Thor Ragnarok pagkatapos ng lahat. Ngayon, si Korg ay nilalang nagawa sa bato. Akala mo matibay siya, pero pwede pang pag-usapan kung gaano talaga katibay ang batong yon. Dahil winasak ni Thor ng isang hampas ng Mjolnir, ang isa pang miyembro ng kanyang lahi. Gayunpaman, masasabi nating mas matibay si Korg kaysa sa karaniwang tao. Pero ang talagang mahalaga sa kanya ay ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Gladiator siya sa arena ni Grandmaster. At dahil pinapayagan ng pagpatay doon, masasabi nating naipagtanggol ni Korg ang sarili niya. Lumayas ka, multo! Drax. Ngayon, si Drax ay malakas at sobrang tibay. Kaya bakit mababa lang siya sa listahan? Kasi sumasalpok lang siya sa mga sitwasyon at hindi nag-iisip. 2 beses yung sinugod si Roman at pareho siyang napahiya. Hindi siya nag-isip at agad tumalon sa higanting halimaw. Yak patay siya kung mag-isa lang. Tapos halos wala siyang nagawa laban kay Thanos. Na nakakahiya, lalo na't ilang taon na niyan sinasabi na papatayin niya ang baliw na Titan. Matibay siya, pero hindi siya matalino. At wala rin siyang ipinakitang galing sa laban. Saninaga lang yung pare, sobrang literal ang mga tao niya kaya di nila yun maiintindihan. Walang makakalusot sa akin, mabilis ako mag-react. Mahuhuli ko siya.
Si Winter Soldier Bucky ang astig at bilang Winter Soldier, isa siyang tunay na halimaw. Pinahirapan niya talaga si Cap bago manalo sa Winter Soldier at natalo na niya sina Black Widow, Sharon, Falcon, Tony at nakipagsabayan pa kay Black Panther. Dayunpaman, masasabi kong mas mahina si Bucky kapag hindi siya kontrolado ng isip dahil hindi siya todo o pigil sa sarili. Halos mapatay siya ni Black Panther, natalo siya ni Spider-Man pero hindi natalo ni Spider-Man si Cap. Kahit maganda simula niya kay Iron Man, tinalo pa rin siya ni Tony. Magaling si Bucky, nakilala rin bilang White Wolf. Pero hindi siya bagay ilagay sa mas mataas na pwesto sa listahan. Kung tutusin, hindi rin masama ang pwesto ni Buck sa natitirang pagpipilian. Naalala mo ba nung sumakay tayo, pabalik mula Rockaway Beach sa likod ng freezer truck? Yun din ba yung ginamit natin pamasahe pambili ng hotdog? 3 piso ang ginastos mo kakasubok manalo ng stuffed bear para sa pulang buhok. Ano pangalan niya ulit? Dolores? Tinawag mo siyang dad, di ba? Siguro 100 taon na rin siya, pati tayo, pare. Falcon? Falcon. Isa siya sa pinakamahirap ilagay sa listang to. Kasi pagdating sa laban ng mano-mano, hindi naman siya ganoon kagaling. Hindi naman niya sinabi na magaling siyang mandirigma. Pinakastig kay Falcon ang kasuotan at kakayahan niyang lumipad. Ngayon, kung si Winter Soldier ito, sigurado mas mababa pa si Falcon sa listang to, kahit pa may pakpak siya. Pero simula nang naging Avenger siya, nagkaroon siya ng malaking upgrade. Nagawa niya makipagsabayan kina Iman at War Machine sa ere noong Civil War. At masasabi mo ring natalo niya si Spider-Man gamit ang kanyang teknolohiya. Sa Infinity War, nagkaroon siya ng bagong upgrade at tinulungan si War Machine pasabugin ang umiikot na gulong ng kamatayan. Bukod pa rito, napakaliksi ni Sam sa ere at masasabi kong siya ang pinakamahusay na lumilipad sa Marvel Cinematic Universe, higit pa kina Iman o War Machine. Huwag mong sabihin yan. Sa kaliwa mo. Sige na. Mantis, at heto na naman tayo sa isa pang karakter na nakakagulat na mahirap ipwesto. Mantis. Hindi talaga siya mandirigma, medyo inosente, at parang isang malaking bata. Pero isa siya sa may pinakamagandang kapangyarihan sa buong Marvel Cinematic Universe. Ang kontrol niya sa empatiya ay kahanga-hanga dahil nagawa niyang patulugin si Ego at kahit sandali ay napigilan pa niya si Thanos na may 4 na Infinity Stones. Dagdag pa, kailangan lang niyang hawakan ng isang tao at agad niya itong makokontrol. Tulad ng ginawa niya kay Drax na pinatulog niya sa isang hawak lang sa Infinity War. Dayunpaman, ang pumipigil sa kanya ay hindi talaga siya isang mandirigma at wala siyang kahit anong kakayahan sa pakikipaglaban. Ramdam mo ba ang pag-ibig? Oo, siguro. Oo, nararamdaman kong pangkalahatan at walang pag-iimbot na pagmamahal para sa kung anong ibig kong sabihin. Hindi ko nararamdaman. Hindi yon. Sige, ganun nga sinabi ni Xenius sa lahat. Ang pinakamalalim at pinakatagong sikreto mo. Star-Lord bago ang Infinity War. Ilalagay ko sana si Star-Lord sa mas mababang pwesto sa listang ito. Maliban na lang noong halos naging Diyos siya sa Guardians 2. Hindi niya ako namangha sa laban, pero nagbago yon sa Infinity War. At talaga, yung isang eksena na yon, kung saan sila ni Mantis at Drax ay nakipaglaban kina Iron Man, Spider-Man at Doctor Strange. Si Drax ay agad na pinabagsak ng Cloak of Levitation. Si Mantis naman, wala talagang nagawa. At si Star-Lord na lang ang natirang lumaban kina Iron Man at Spider-Man. At nakakagulat na magandang nagawa ni Peter. Mabilis siya, palipat-lipat ng lipad, at gumagamit ng kakaibang makapangyarihang teknolohiya para pansamantalang mapahinto ang dalawang bayani na ito. Natapos pa niya ang laban sa pamamagitan ng pagkulong kay Peter. Talagang nagulat ako doon, at yon ang dahilan kung bakit siya napunta sa pwestong ito. Star-Lord, sa wakas. Si Gamora ay kilala bilang isa sa pinakamapanganib na babae sa universo sa mga comics. Pero sa isang banda dito sa Marvel Cinematic Universe, hindi naman talaga niya natutupad ang reputasyong yon.
Natalo niya si Nebula sa bawat laban na nagkaroon sila, maliban sa isa. At doon masasabi mong nabigla lang siya ni Nebula. Nakipaglaban siya kina Star-Lord, Rocket at Groot. Siya rin ang naataasang talunin at patayin ng dambuhalang halimaw sa simula ng Guardians. Pero sa huli, hindi pa siya nakagawa ng sapat para bigyang katwiran ang pag-angat sa listahan. O pwede ka ring sumayaw. Isa akong mandirigma at namamaslang. Hindi talaga ako magaling sumayaw. Sa aking planeta, may alamat tungkol sa mga taong katulad mo. Tinatawag itong Footloose at dito may isang dakilang bayani na ang pangalan ay Kevin Bacon. Tinuturuan niya ang buong lungsod ng mga seryosong tao na ang pagsasayaw ay pinakadakilang bagay. Sinong naglagay ng patpat sa puwit nila? Ha? Hindi. Kasabihan lang yon. Mga tao si Yandu, si Luma at maasahang Yandu. Ang nakakagulat na bida sa Guardians 2 ng Marvel Cinematic Universe, si Mary Poppins. Hindi pa niya napapatunayan na magaling siya sa suntukan. Walang problema kay Yondu dahil hawak niya ang Yaka Arrow, isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa kalawakan. Sa simpleng pagwisa lang, nagawa niyang pabagsakin ang buong barko ng mga Ravager sa napakastig na paraan. Oo, tumulong sina Rocket at Groot, pero halos si Yondu lang ang gumawa. Nahuli ni Yondu ang palaso sa firefight, inakala niya mapapalipad siya nito. At kahit paano, ay napigilan niya si Ego sandali. Pero kung kaya mong tanggalin ang kanyang palikpik, nako, madali nang talunin si Yondu. Sabi niya, maligayang pagdating sa mga bantay ng kalawakan. Pero hindi freaking ang ginamit niyang salita. Wong ay Wong. Ang dami mong potensyal, pero wala ka pang napapakitang kahit alin doon. Hinayaan mong gumagsak ang Hong Kong Sanctum. Wala kang naitulong. Nung binaliktad ni Dr. Estrangero ang oras sa Infinity War, isang spell lang ang nagamit mo bago ka natalo ni Ebony Maw. Master ka ng Mystic Arts at dapat mapasama sa top 10. Pero wala kang nagawang patunay para dito. Ang ipinapaiwatig na kapangyarihan ay may hangganan din sa huli. Si Quicksilver ang pinakamabilis na bayani sa Marvel Cinematic Universe. Pero kahit gaano pa siya kabilis, hindi naman talaga siya ang pinakamatalino mandirigma. Pagkatapos ng lahat, sinubukan niyang kunin si Mjolnir at siya pa mismo ang natanggal sa laban. At ang mga suntok ni Quicksilver ay hindi rin naman ganoon kalakas. Hindi niya napatumba sina Kapitan America at Hawkeye. Hindi rin siya sapat na mabilis para umiwas sa bala. Kaya gaano ba talaga kabilis siya? Hindi mo inasahan yon. Spider-Man. Kung lumabas ang listahang ito matapos pa ang ilang pelikula, mas mataas sana ang ranggo ni Spider-Man. Pero bata't walang karanasan pa si Peter, kaya napipigilan siya nito. Sapat ang lakas niya para talunin sina Falcon at Winter Soldier, makapagpatama kay Thanos, at halos matanggal pa ang Infinity Gauntlet sa kamay nito. At lalo pang pinatindi ng Iron Spider suit ang lakas niya. Binigyan pa siya ng 4 na karagdagang mga galamay. Magaling din si Peter sa estratehiya. Siya ang nagplano kung paano talunin sina Ant-Man at Ebony Maw. Ngunit kapag mas bihasa ang kalaban ni Spider-Man, lumalabas ang kanyang kahinaan dahil sa kabataan at kakulangan sa karanasan. Salamat. Sana napaganda ko pang paglapag ko. Kaso bago pang suta to. Pero okay lang. Ginoong Stark. Perpekto ito. Salamat. Oo, hindi naman talaga natin kailangan magsimula ng usapan. Sige. Kapitan, malaking tagahanga ka ba ni Spider-Man? Oo, pag-usapan natin yan mamaya. Si Kapitan America lang. Si Kapitan America ang pinaka hindi inaasang halimaw na meron ng Marvel Cinematic Universe. Ibang klase talagang taong to. Si Steve ay kayang talunin ng malalaking grupo ng kalaban mag-isa. At patuloy pa ring lumalaban kahit tinamaan na ng bala. Kayang buhatin ang 10 toneladang steel beam at pigilan ang helikopter na makalipad. Lumaban mag-isa laban kay Ultram at natalo ito. Pati si Spider-Man natalo rin niya. Nakipagsabayan si Iron Man kina Black Panther at War Machine at napigilan niya ang braso ni Thanos
Pati na rin si Thanos mismo, gamit lang ang sarili niyang lakas. Pinagdedebatehan pa kung gaano talaga kaseryoso si Thanos nung sandaling yon. Pero sa tingin ko, wala namang dahilan para magpigil ang baliw na Titan. May misyon siyang kunin ang Mind Stone bago ito masira. Ngunit hinaharang siya ng mga tao. Bukod pa dyan, naniniwala pa rin ako na si Kapitan America ang pinakamagaling na mandirigma sa Marvel Cinematic Universe. Halos gusto ko siyang ilagay sa mas mataas na pwesto sa listahang ito. Pero kapag tiningnan ko ang lahat ng nauna sa kanya, hindi ko talaga kayang bigyang katwiran yon. Itim na Panther. Si T'Challa ay parang super sundalo tulad ni Kapitan. Ngunit ang kakayahan niya ay mula sa mahika, hindi agham. Kahit pareho silang super sundalo, mas mataas ang pisikal na kakayahan ni Steve dahil mas malakas at matibay siya. Mas magaling din siya sa pakikipaglaban dahil nung nawala sa bata ang heart-shaped herb, natalo siya kay Killmonger at muntik na ring matalo kay Mbaku. Kahit sinanay siyang mandirigma mula bata, bukang umasa siya sa heart-shaped herb at teknolohiya para manalo sa laban. Teknolohiyang Wakandan ang napapalakas sa kanya laban kay Cap. Sa huli, halos hindi mapasok ang kanyang suit at kaya nitong sumipsip ng kinetic energy para gamitin sa kanyang mga atake at ang kanyang mga vibranium na kuko ay kayang hiwain halos kahit ano. Ang teknolohiyang yon ang nagbigay sa kanya ng pwesto at nalampasan niya si Steve. Hindi ko kailanman narinig yon. At gaya na nakikita mo, buhay pa ako. Si Groot na nagsisimula sa labas ng top 10 ay si Groot. Si Groot ang lakas ng Guardians. Kahit siya ay isang adulto, sanggol, o teenager, kaya niyang kontrolin ang kanyang katawan na kakaiba sa iba. Siya ang gumawa ng depensa at mga panangga. Pahabain ang kanyang mga braso hanggang tumago sa mga kalaban. At basta-basta na lang lampasan ang lakas ng ibang tao. Maaring ituring na immortal si Groot dahil nung namatay siya sa Guardians, tumubo ulit bilang baby Groot mula sa naputol niyang sanga. Si Valkyrie ang pangsyam. Siya ay miyembro ng Valkyrie at isa siyang bihasang mandirigma. Nakita natin siyang natalo si Loki sa labanan at isa siya sa ilan na nakalaban si Hela, ang diyosa ng kamatayan at nakaligtas. Bukod pa rito, mayroon siyang guardian at napakalakas nito dahil nagawa niyang tanggalin ang mga sandata mula sa mga spaceship at napabagsak pa niya si Hulk habang sila ay naglalaro. Gayunpaman, limitado si Valkyrie sa lupa at walang sandatang pangmalayuan kaya napipilitan siyang lumaban ng malapitan. Si War Machine naman, nakita ko na si War Machine ay niraranggulang sa gitna ng listahan na ganito. At napaka-unfair nun kay Rhodey. Kung lalaban si War Machine sa ere at ligtas ang distansya mula kalaban, isa siyang puwersang katakutan. Hindi siya nagpakita ng pinakamagandang laban kay Captain America sa Civil War. Pero hindi mo rin siya masisisi. Natalo ni Cap si Iron Man sa malapitan sa dulo ng pelikula at magaling talaga siya sa ganitong laban. Sa kabuuan, si War Machine ay astig pero di gaanong napapansin. Oo, ngayon magiging maganda ang kwentong ito. Akala mo hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko. Pero pagkatapos nito, ipapakita ko sa'yo na kaya ko. Ant-Man, kung pag-uusapan ng mga hindi masyadong napapansin pero malulupit, narito ang isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa Marvel Cinematic Universe na halos walang masyadong nag-uusap tungkol sa kanya, si Ant-Man. Hindi lang siya kayang lumiit hanggang sa sukat ng langgam o mas maliit pa. Pero nananatili pa rin ang kanyang bigat, ibig sabihin ang suntok niya ay kasing lakas ng bala. Kaya niya maglunsad ng mabilisang atake, sirain ng teknolohiya o armas ng kalaban, at gawing sandata ang kahit anong bagay gamit ang kanyang mga panghagis na disk. Pero ang tunay na lakas niya ay ang pagiging higanteng tao. Bilang higanteng tao, kaya niyang lumampas sa 60 talampakan ng taas. Tanggalin ang pakpak ng eroplano, maghagis ng bus, at parang baliwala sa kanyang mga atake. At kahit na medyo mabagal siya, kinailangan pa ng pinagsamang lakas ni Iron Man, Spider-Man at War Machine para mapabagsak siya. Hindi mo ako nakikita, pero kita-kita at kita niya ako. Vision.
Susunod ay ang paboritong android ng lahat, habang si Vision ay hindi naman masyadong kahanga-hanga sa Avengers Infinity War. Maaring dahil yon sa pagkatusok niya sa dibdib ng ahas, kaya nawala ang kakayahan niyang mag-face. At kahit ganon, nagawa pa rin niyang patayin ang umatake sa kanya sa huli. Pero talagang ang Age of Ultron at Civil War ang nanpatibay ng kanyang posisyon bilang isang powerhouse sa Marvel Cinematic Universe. Kaya niyang kontrolin ang densidad niya, mula sobrang tibay hanggang nakakalusot sa mga bagay. Pangatlong tao, hayari niyang bahagyan dumaan sa isang bagay at guluhin ito mula sa loob. Bukod dito, may Infinity Stones anong si Vision na kaya niyang gamitin para maglabas ng malakas na enerhiya. Kasing lakas na repulsor blast ni Ayman at kidlat ni Torion. Karapat-dapat din siya at huwag kalimutan, kaya niyang buhatin si Mjolnir. Baka nga isa akong halimaw kaya mahirap magtiwala ka sa akin. Pero kailangan na nating umalis. Ngayon nakuha na natin ang Berde Gulayat, si Hulk. Siya talaga ang pinakamalakas na bayani sa Marvel Cinematic Universe dahil ilang beses na niyang natalo si Thor sa lakas at halos hindi siya mapigilan, maliban na lang sa ilan. Binugbog niya si Loki, hinalo ang Abomination, pinabagsak ang isang Leviathan sa isang suntok at nakipaglaban kay Thor. At nakipaglaban siya sa Hulkbuster na sadyang dinisenyo ni Tony at Bruce para pigilan ang Hulk. Si Hulk din na naging kampiyon ng Grandmaster na mahigit 2 taon na nangangahulugan na marami siyang natalo at napatay na mga mapanganib na kalaban. Gayunpaman, natalo si Hulk ni Thanos, kaya may hangganan din ang lakas ng higante. Hindi lang si Hulk, kundi pati si Bruce Banner ang dahilan ng kanyang pwesto. Dahil sa talino at lakas. Si Bruce, na may 7 PhDs at isa sa pinakamatalinong tao sa mundo, ay napatunayan ng kaya niyang lumaban ng patas. Tulad noong Infinity War, si Bruce, gamit ang Hulkbuster suit, ang tumalo sa Black Dwarf, isa sa mga anak ni Thanos. Na nahirapan pa nga si Iron Man at ang bleeding edge armor niya. Iron Man. Si Tony Stark kahit wala ang suit ay isang puwersang dapat katakutan. Pero ang dahilan kung bakit mataas ang ranggo niya sa listahang ito ay dahil may suit siya para sa bawat okasyon. Sa kanyang karaniwang suit lang, nagawa niyang lumaban ng patas kay Thor, wasakin ang isang Leviathan, at siya rin ang nagsimulang lumaban mag-isa laban sa Chitauri Army. Nakokontrol niya ang suit gamit ang isip, kaya rin niya magpalabas at magkontrol ng hukbo ng suit sa tulong ng AI na kaibigan niya. Mas masasabi ring mas versatile siya at may mas maraming sandata na mas malayo ang abot kaysa karamihan ng bayani. Nalabanan din niya si Ultron. Gamit ang Hulkbuster suit, si Tony lang sa listahang ito ang nakatalo kay Hulk, kahit kaya rin ni Thor. Ginamit din niya ang kanyang bleeding edge suit. Grabe pare, ibang klase talaga yon. Kayang tawagin ni Tony ang armor niya, kahit kailan, at lumika ng anumang sandata na maisip niya, tulad ng espada o dambuhalang martilyo. Sa gamit na suit na ito, napadugo pa nga niya si Thanos na baliw na Titan. Tandaan, tinalo ni Thanos si Hulk. Mas maaga pa sa pelikula. Pinalaki ang nawawalang daga pagsubok sa barko. Naglalaro yung lalaki yon. Akala ng galaga di natin mapapansin, pero nakita natin. Paano nakikita ni Fury ang mga ito? Lumingon siya, parang nakakapagod. Si Scarlet Witch. Wanda ay napakalakas at tumanggap pa ng malaking dagdag sa kanyang kapangyarihan. Sa Infinity War, gaya ng Age of Ultron, makita lang natin siyang sumisira ng Ultron bots at pinakakahanga-hanga nung binunot niya ang puso ni Ultron. Pagkatapos sa Civil War, pinapalipad niya ang lahat kung saan-saan, nastig din naman. Pero sa totoo lang, ang pinakastig na ginawa niya ay nung itinulak niya si Vision sa lupa. O kaya nung pinaalis niya lahat ng sasakyan kay Stark. Pagdating naman ng Infinity War, ibang klase na siya. Literal niyang binubuhat at ibinabagsak yung malalaking umiikot na gulong ng kamatayan at sabay-sabay pa niyang ginagalaw ang ilan sa mga ito. Dagdag pa, kaya ni Wanda manipulahin ang isipan ng kalaban, tulad ng ginawa niya kina Black Widow, Captain America at Thor.
Pero ang talagang pumipigil kay Scarlet Witch na mapunta sa pangalawa o kahit unang pwesto ay ang katotohanang hindi siya kayang makipagsabayan sa malapitan. Tulad ni na Corvus Glaive at Proxima Midnight, tinalo siya sa Vision hanggang dumating sina Cap, Falcon at Widow para iligtas siya. Mas mababa lahat ang ranggo nila sa listahang ito kumpara sa dalawa. Sa labanan sa Wakanda, muntik mapatay si Wanda ni Proxima Midnight, pero dumating sina Black Widow at Okoye para iligtas siya. Si Dr. Estrangero ay nasa ikalawang pwesto at talagang karapat dapat siya doon. May kakayahan si Estrangero na gawin halos lahat ng bagay, basta tama ang kanyang mahika at parang wala talaga siyang hangganan. Halimbawa, nagawa ni Estrangero na labanan si Thanos na may 4 na Infinity Stones mag-isa at mas magaling pa siya kaysa sa pinagsama-samang iba pa. Ang tunay na nagpapahusay kay Dr. Estrangero bilang makapangyarihang bayani ay ang kanyang pagiging malikhain at maparaan. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang talunin ang mga makapangyarihang kalaban kahit pa yung mga mas malakas kaysa sa kanya. Naisip niyang gamitin ang vibrators para talunin ang isa pang mangkukulam sa astral na eroplano. At syempre, alam naman natin lahat ang legendary na eksena kay Dormammu. Romamu, nandito ako para makipagkasundo. Pero isipin mo lang ang eksenang ito at kung gaano ito katalino. Si Dormammu ay isang banta mula sa ibang mundo. At sa totoo lang, wala talagang paraan na matatalo siya ni na Strange at Mordo sa lakas. Ito lang ang paraan para talunin siya. At nagawa ni Dr. Strange na maisip ito at may ligtas ang lahat. Gaano ka nakatagal sa kamontage, Genome? Doktor? Ginoong doktor? Ang weird. Siguro. Sino ba ako para umusga? Thor? Sa wakas, nakuha na natin si Thor ngayon. Noong mga unang taon ng Marvel Cinematic Universe, aminin ko, medyo mahina si Thor noon. Wala siyang kapangyarihan sa unang pelikula. Hindi niya natalo si Iron Man at pinagtatalunan lang siya ni Hulk. At sa Avengers, wala rin siyang masyadong kahangahangang ginawa sa Thor 2 at natalo pa siya ni The Curse. Hindi rin siya masyadong nagpakitang gilas kay Ultron, lalo na't sina Iron Man at Kapitan America ay nakalaban pa sa kanilang one-on-one. Pero dumating si Thor sa Avengers Infinity War. Ang pagkawalan ng Mjolnir ay naging mabuti sa kanya. Natutunan niyang huwag umasa sa martilyo at ang diskubre niyang ang tunay niyang lakas ay galing kay Finn. At dahil doon, naging mas malakas siya ng sobra. Pagkatapos sa Infinity War, gumawa siya ng bagong martilyo para sa sarili niya. Pero sa pagkakataong ito ay Stormbreaker at mas malakas ito ng sobra. Tulad ng sabi ni Thor, ang sandata na kayang pumatay kay Thanos, hindi niya basta-basta matatawag ang Bifrost. Pero muntik nang mapatay ni Thor si Thanos. At si Thanos, kahit buo ang lakas ng Affinity Gauntlet, hindi niya napigilan ang Stormbreaker. Sa totoo lang, kung sa ulo tinarget ni Thor, siguradong patay na si Thanos. At kung titingnan mo sa ganung paraan, malino na si Thor talaga ang pinakamakapangyarihang Avenger at pinakamakapangyarihang bayani sa Marvel Cinematic Universe. Dito ka lang alipilin ng mga tao para sa siraulong yon. Uminom ka lang at magtago. Pero ako, Hinaharap ko ang mga problema ko, hindi tinatakbuhan. at least, you know. Ginagawa ng mga bayani. Ano sa tingin nyo? Gusto kong marinig ang listahan nyo, kaya mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutan mag-subscribe kay Dan ko. May bagong videos araw-araw, makita tayo uli sa susunod.